Malalim na ang gabi nang tuluyang lamunin ng kadiliman ang makapal na kagubatan sa paanan ng bundok ng San Isidro. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng matataas na puno ay marahang sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Sa paligid ay maririnig ang huni ng mga kuliglig at paminsan-minsan ay ang malungkot na alulong ng isang aso sa malayo. Sa gitna ng kagubatan ay naglalakad ang isang lalaking pagod na pagod. Siya ay isang sundalo na nagngangalang Mario. Ang kanyang uniforme ay puno ng putik at alikabok. Ang kanyang mga paa ay sugatan dahil sa mahabang paglalakad. Ang kanyang sikmura ay matagal nang walang laman. 3 araw na siyang nawawala. Si Mario ay kabilang sa isang pangkat ng mga sundalo na ipinadala sa kabundukan upang hanapin ang isang grupo ng mga armadong tulisan na nagtatago sa kagubatan. Ngunit sa gitna ng kanilang operasyon ay nagkaroon ng matinding putukan. Sa kaguluhan ng laban, nagkahiwa-hiwalay ang kanilang grupo. Nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon upang makaligtas sa mga bala. Simula noon ay hindi na nakita ni Mario ang kanyang mga kasamahan. Ngayon ay nag-iisa siyang naglalakad sa gitna ng makapal na gubat. Diyos ko, saan na ba ako napadpad? Mahina niyang bulong habang hawak ang kanyang tiyan. Halos manginig ang kanyang mga tuhod sa gutom. Wala na siyang dalang pagkain. Ang natitirang tubig sa kanyang canteen ay matagal na ring naubos. Napahinto siya sa paglalakad. Napansin niyang tila mas lalong lumalalim ang gubat. Ang mga puno ay mas matatangkad, mas makakapal ang mga damo, at tila wala nang malinaw na daan palabas. Maya-maya ay may nakita siyang liwanag ng buwan na sumilip sa pagitan ng mga dahon. Sa ilalim nito ay may isang malaking puno ng santol. Napakalaki nito. Ang katawan ng puno ay napakalapad na tila hindi kayang yakapin ng 3 tao. Ang mga sanga nito ay nakalatag na parang payong na sumasakop sa buong paligid. At ang pinaka nakatawag pansin kay Mario ay ang mga bunga nito. Napakaraming hinog na santol na nakasabit sa mga sanga. Napangiti siya sa wakas. Salamat sa Diyos, sabi niya habang mabilis na lumapit sa puno. Pumita siya ng isang santol at agad itong binuksan gamit ang kanyang maliit na kutsilyo. Hindi na niya hinintay pang balatan ng maayos. Agad niyang sinubo ang laman. Ang tamis, bulong niya habang mabilis na kumakain. Para sa isang gutom na tao, para na itong pagkain ng hari. Mabilis siyang pumitas ng isa pa. At isa pa. Hanggang sa bahagyang nabawasan ang matinding gutom sa kanyang tiyan. Ngunit habang siya ay kumakain, ay may bigla siyang napansin. May tila gumagalaw sa may ugat ng puno. Napahinto siya. Unti-unti niyang nilapitan ang bahaging iyon. At doon ay may nakita siyang isang maliit na nilalang. Napaatras si Mario sa gulat. Ang nilalang ay halos isang dangkal lamang ang laki. May suot itong maliit na pulang damit na tila gawa sa dahon. Ang kanyang balbas ay mahaba at kulay pilak. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isa itong duwende. Tahimik itong nakaupo sa isang ugat ng santol at nakatingin kay Mario. Hindi galit. Hindi rin nakakatakot. Sa halip ay tila mapagmasid lamang. Napalunok si Mario. Diyos ko! Nagugutom na yata talaga ako. Naghahalusinate na ako, sabi niya sa sarili. Ngunit biglang nagsalita ang nilalang. Hindi ka nagkakamali ng nakikita, sundalo. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Ang boses nito ay maliit ngunit malinaw. Totoo ka? Nanginginig na tanong ni Mario. Ngumiti ang duwende. Oo. At ikaw ay kumakain ng santol mula sa aking puno. Biglang nahiya si Mario. Pasensya ka na. Gutom na kasi ako. 3 araw na akong naliligaw. Tahimik na tinitigan siya ng duwende. Pagkatapos ay marahan itong tumayo. Hindi ka dapat matakot.
sabi ng duwende. Matagal na akong nagbabantay sa punong ito. Maraming tao ang dumadaan dito. Ngunit bihira ang may pusong tulad mo. Nagtaka si Mario. Pusong tulad ko? Tumango ang duwende. Bago ka kumain, nagpasalamat ka muna sa may kapal. Natahimik si Mario. Napakamot siya sa ulo. Nakasanayan ko lang iyon mula sa nanay ko. Ngumiti ang duwende. Ang pasasalamat ay tandaan ng mabuting puso. Lumapit pa ito ng kaunti. Sabihin mo sa akin, sundalo, bakit ka nag-iisa sa gitna ng kagubatan? Huminga ng malalim si Mario at ikinuwento niya ang lahat. Ang kanilang misyon, ang putukan, ang pagkakahiwalay ng kanilang grupo, ang 3 araw na paglalakad sa gubat, at ang matinding gutom. Tahimik lamang na nakinig ang duwende. Pagkatapos ng kwento ay napabuntong hininga ito. Ang kagubatang ito ay hindi pangkaraniwan, sabi nito. Maraming nilalang ang nakatira dito. Hindi lahat ay mababait. Napatingin si Mario sa paligid. Biglang tila mas naging malamig ang hangin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Bahagyang ngumiti ang duwende. May mga nilalang na mahilig manlinlang ng tao. May mga espiritu ng gubat. At may mga aninong naglalakad sa gabi. Napabuntong hininga si Mario. Dagdag pa sa problema ko. Ngunit tumingin ang duwende sa kanya ng may kabaitan. Ngunit huwag kang mag-alala. Tumigil ito sandali. Tutulungan kita. Nagulat si Mario. Ako? Bakit? Sumagot ang duwende. Dahil mabuti ang puso mo. Tumingala ang duwende sa malaking puno ng santol. Ang punong ito ay hindi pangkaraniwan. May kapangyarihan itong magbigay ng biyaya sa taong karapat-dapat. Napakunot ang noo ni Mario. Biyaya? Ngunit bago pa siya makapagtanong ay biglang umihip ang malamig na hangin sa kagubatan. Ang mga dahon ng santol ay biglang kumaluskos. At mula sa malayo, may narinig silang kakaibang tunog. Parang mga yabag sa tuyong dahon. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Napatingin ang duwende sa dilim ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay biglang naging seryoso. Hindi maganda ito. Mahinang bulong nito. Ano iyon? Tanong ni Mario. Sumagot ang duwende sa mababang boses. May mga nilalang na papalapit. Mga nilalang na ayaw makita ng isang taong naligaw sa gubat. Biglang kinabahan si Mario. At doon nagsimula ang unang gabi ng sundalo sa mahiwagang gubat. At hindi pa niya alam na ang kanyang pagkikita sa mabuting duwende sa puno ng santol ay simula pa lamang ng isang napakalaking hiwaga na magbabago sa kanyang kapalaran. Tahimik ang kagubatan ngunit ramdam ang kakaibang tensyon sa paligid ng malaking puno ng santol. Ang malamig na hangin ay dumaan sa pagitan ng mga sanga at ang mga dahon ay marahang kumaluskos na tila nagbubulong ng babala. Nakatayo si Mario habang hawak ang maliit niyang kutsilyo. Hindi iyon sapat na sandata laban sa anumang nilalang na maaaring lumabas mula sa dilim, ngunit iyon lamang ang natitira sa kanya. Sa tabi niya ay ang maliit na duwende na nakatayo sa isang ugat ng santol. Tahimik itong nakikinig. Muli ay narinig nila ang tunog ng mga yabag sa tuyong dahon. Kras, kras, kras. Hindi yun hangin. Ay gumagalaw sa gubat. Napatingin si Mario sa duwende. Ano ba ang mga iyon? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay sumilip ito sa kadiliman sa pagitan ng mga puno. Manatili ka lamang sa ilalim ng punong ito, sabi ng duwende sa mahinang tinig. Bakit? Dahil ito ang isa sa iilang lugar sa gubat na hindi basta mapasok ng masasamang nilalang. Napakunot ang noo ni Mario. Masasamang nilalang? Tumango ang duwende.
May mga nilalang na gumagala sa kagubatan kapag gabi. Hindi sila ganap na tao at hindi rin ganap na espiritu. Napalunok si Mario. Parang aswang ba? Bahagyang ngumiti ang duwende. May ilan na mas mapanganib pa. Biglang tumigil ang tunog ng mga yabag. Naging tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Napatingin si Mario sa dilim ng kagubatan. May nakita siyang mga anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. 1, 2, 3. Unti-unti silang lumalapit. Hindi pa malinaw ang kanilang anyo, ngunit ramdam ni Mario ang kakaibang lamig na dumaan sa kanyang katawan. Parang may masamang presensya na papalapit. Napansin niyon ng duwende. Humawak ka sa punong santol, utos nito. Bakit? Gawin mo lang. Sumunod si Mario. Hinawakan niya ang magaspang na katawan ng puno. Sa sandaling iyon ay may kakaibang init siyang naramdaman sa kanyang palad. Parang may dumadaloy na enerhiya mula sa puno. Biglang lumitaw mula sa dilim ang unang nilalang. Napaatras si Mario sa gulat. Isa itong taong payat na halos balat at buto. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang mga mata ay parang walang buhay. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang kanyang ngiti. Napakahaba nito at ang kanyang mga ngipin ay matutulis. Isa pa ang lumabas sa likod nito. At isa pa. 3 silang nakatayo sa gilid ng liwanag ng buwan. Mga lamang lupa na naging halimaw. Bulong ng duwende. Napakapit si Mario sa puno. Ano ang gusto nila? Sumagot ang duwende. Amoy nila ang isang taong pagod at gutom. Biglang tumawa ang isa sa mga nilalang. Ang boses nito ay parang kaluskos ng tuyong dahon. Isang sundalo. Matagal na kaming hindi nakakakita ng tao sa bahaging ito ng gubat. Napalunok si Mario. Hindi ko kayo hinahanap ng gulo, sabi niya. Ngunit muling tumawa ang nilalang. Ang gutom namin ay hindi nakikinig sa paliwanag. Unti-unti silang lumapit. Ngunit nang makarating sila sa gilid ng punong santol ay bigla silang napahinto. Parang may hindi nakikitang pader na pumipigil sa kanila. Napansin niyon ni Mario. Ano nangyayari? Ngumiti ang duwende. Sinabi ko na sa iyo. Hindi basta-basta mapasok ng masamang nilalang ang punong ito. Biglang nagalit ang isa sa mga halimaw. Lumabas ka dyan, sundalo. Hindi ka namin makukuha kung nasa loob ka ng santol na yan. Ngunit nanatili si Mario sa kinatatayuan niya. Lumapit ang duwende sa kanya. Sundalo Mario? Sabi nito. Oo. Kung gusto mong makalabas ng gubat na ito, kailangan mong matutong magtiwala. Magtiwala kanino? Ngumiti ang duwende. Sa akin. Nagalinlangan si Mario. Ngunit sa sandaling iyon ay nakita niyang patuloy na naglalakad sa paligid ng puno ang 3 nilalang na tila naghahanap ng paraan upang makapasok. Napabuntong hininga siya. Sige, nagtitiwala ako sa iyo. Masayang ngumiti ang duwende. Magaling. Pagkatapos ay pumitas ito ng isang santol mula sa sanga. Ngunit kakaiba ang santol na iyon. Bahagyang kumikinang ang balat nito. Ang santol na ito ay hindi pangkaraniwan, sabi ng duwende. Inumin mo ang katas nito. Bakit? Upang magkaroon ka ng lakas na makaligtas sa gubat. Nag-alinlangan si Mario, ngunit dahil wala na siyang ibang pagpipilian ay kinuha niya ang santol. Binuksan niya ito. At agad niyang kinain ang laman. Sa unang kagat ay may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Parang biglang bumalik ang kanyang lakas. Ang kanyang pagod ay tila bahagyang nawala. Napatingin siya sa duwende. Ano ito? Ngunit bago pa makasagot ang duwende ay biglang sumigaw ang isa sa mga halimaw. Hindi na kami maghihintay. Bigla silang sumugod patungo sa punong santol.
At doon nagsimula ang unang pagsubok ng sundalong naligaw sa gubat. Malakas ang pagtakbo ng 3 halimaw papunta sa punong santol. Ang kanilang mga paa ay tumatapak sa tuyong dahon habang ang kanilang mga mata ay kumikislap sa gutom at kasakiman. Hindi kami pipigilin ng isang puno lamang. Sigaw ng isa sa kanila. Ngunit sa sandaling lumapit sila sa mismong paligid ng punong santol ay tila may hindi nakikitang pader na muling humarang sa kanila. Pog! Parang tumama sila sa matigas na hangin. Napaatras ang 3 nilalang. Nagngalit ang isa sa kanila. May kapangyarihan ang punong ito. Tahimik lamang na nakatingin ang duwende habang nakatayo sa ugat ng puno. Sinabi ko na sa inyo, mahinahong sabi nito, hindi ninyo maaaring pasukin ang punong santol na ito. Ngunit hindi sumuko ang mga halimaw. Paikot-ikot sila sa paligid ng puno habang nagngangalit. Samantala, si Mario ay nakaramdam ng kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Ang santol na kinain niya ay tila may mahiwagang epekto. Ang pagod na matagal nang nagpapabigat sa kanyang mga kalamnan ay unti-unting nawawala. Ang kanyang paningin ay naging mas malinaw. Ang kanyang paghinga ay lumalim. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Parang bumalik ang lakas ko, sabi niya sa sarili. Ngumiti ang duwende. Iyan ang biyaya ng punong santol. Hindi ito ordinaryong puno. Lumapit si Mario sa duwende. Ano ba talaga ang punong ito? Sumagot ang duwende habang hinahaplos ang balat ng puno. Matagal na itong nakatayo dito sa kagubatan. Mas matanda pa ito kaysa sa karamihan ng mga puno sa bundok. Pinagpala ito ng mga espiritu ng kalikasan. Ang mga taong may mabuting puso lamang ang maaaring makatanggap ng biyaya mula rito. Napakamot si Mario sa ulo. Ibig sabihin, dahil mabuti akong tao, bahagyang natawa ang duwende. Hindi perpekto ang kahit sinong tao, ngunit malinaw ang iyong puso. Habang nag-uusap sila, ay patuloy na naglalakad sa paligid ng puno ang 3 halimaw. Hindi sila makapasok, ngunit hindi rin sila umaalis. Bigla nagsalita ang isa sa kanila. Hindi ka lalabas dyan habang buhay, sundalo. Maghihintay kami. Napabuntong hininga si Mario. Parang wala tayong choice kundi manatili dito. Ngunit umiling ang duwende. May paraan. Napatingin si Mario dito. Talaga? Tumango ang duwende. Ngunit kailangan mong maging matapang. Tumingin si Mario sa mga nilalang na patuloy na nagbabantay sa paligid. Kailangan ko ba silang labanan? Sumagot ang duwende. Hindi mo kailangang labanan silang lahat. Ngunit kailangan mong ipakita sa kanila na hindi ka madaling biktima. Nag-isip si Mario. Bagaman sundalo siya, pagod pa rin ang kanyang katawan mula sa ilang araw na paglalakad. Ngunit ramdam niya ngayon ang lakas na ibinigay ng santol. Biglang may ideya ang duwende. Sundalo Mario. Oo? Kumuha ka ng isa pang santol. Sumunod si Mario. Pumitas siya ng isang hinog na santol mula sa mababang sanga. Ngunit bago niya ito kainin ay sinabi ng duwende, "Huwag mong kainin. Buksan mo lamang ito." Ginawa iyon ni Mario. Binuksan niya ang santol. Ngayon ay ihagis mo ang laman sa lupa sa labas ng punong ito. Bakit? Umiti ang duwende. Subukan mo lamang. Ibinato ni Mario ang laman ng santol sa labas ng proteksyon ng puno. Sa sandaling tumama ito sa lupa ay biglang kumalat ang kakaibang liwanag mula sa santol. Napaatras ang 3 halimaw. Para bang nasunog sila sa liwanag. Ang kanilang mga mukha ay biglang napuno ng takot. Ang santol na iyon ay mula sa punong bantay. Sigaw ng isa. Hindi tayo maaaring lumapit dito. Nagtinginan ang 3 nilalang. Pagkatapos ay mabilis silang umatras, papasok sa dilim ng kagubatan. Unti-unti silang nawala sa pagitan ng mga puno.
muling naging tahimik ang paligid. Ang kuliglig ay muling narinig. Ang malamig na hangin ay muling dumaan sa mga sanga. Napabuntong hininga si Mario. Salamat sa Diyos. Umupo siya sa ugat ng punong santol. Napangiti siya sa duwende. Salamat sa tulong mo. Ngunit hindi ngumiti ang duwende. Sa halip ay tumingin ito sa malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi pa tapos ang gabi. Napakunot ang noo ni Mario. Bakit? Sumagot ang duwende sa mababang boses. Ang mga iyon ay mga tagasunod lamang. Nanlamig ang likod ni Mario. Tagasunod? Tumango ang duwende. May mas malakas na nilalang na nag-uutos sa kanila. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng santol ay kumaluskos ng malakas. At mula sa kailaliman ng kagubatan ay may narinig silang isang napakalalim na ungol. Isang ungol na tila mula sa isang nilalang na matagal nang naghahari sa madilim na bahagi ng gubat. Napatingin si Mario sa duwende. Ano yon? Sumagot ang duwende sa seryosong tinig. Iyon ang tunay na panganib ng kagubatang ito. Pagkatapos marinig ang malalim na ungol mula sa kailaliman ng kagubatan, ay biglang nanahimik ang paligid. Ang mga kuliglig ay tumigil sa paghuni at maging ang hangin ay tila huminto sa paghihip. Ang buong gubat ay parang natakot. Napatingin si Mario sa duwende. Ano yon? Muli niyang tanong habang bahagyang kinakabahan. Ang duwende ay nakatitig sa malayong kadiliman. Ang kanyang maliit na mukha ay naging seryoso. Iyon ang hari ng madilim na bahagi ng gubat. Mahinang sagot nito. Nanlamig ang batok ni Mario. Isa siyang halimaw? Bahagyang tumango ang duwende. Hindi siya simpleng halimaw. Isa siyang nilalang na matagal nang naninirahan sa bahaging ito ng kagubatan. Ano siya? Huminga ng malalim ang duwende. May mga tao na tinatawag siyang tagabantay ng dilim. Napakunot ang noo ni Mario. Tagabantay? Oo, sagot ng duwende. Noong unang panahon, isa siyang espiritu ng kagubatan na nagbabantay sa balanse ng kalikasan. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, nagbago ang kanyang puso. Nasugatan siya ng kasakiman at galit ng mga tao. Napaisip si Mario. Ano ang ginawa ng mga tao? Pinutol nila ang maraming puno, sinunog ang bahagi ng kagubatan at pinatay ang maraming hayop. Tahimik na nakinig si Mario. Dahil doon, pagpapatuloy ng duwende, unti-unting napuno ng galit ang espiritu ng kagubatan. At mula noon ay naging halimaw siya sa dilim. Napabuntong hininga si Mario. Kung ganoon, delikado pala talaga dito. Tumango ang duwende. Ang tatlong nilalang na nakita mo kanina ay mga tagasunod lamang niya. Kung maramdaman niya ang presensya mo, maaaring siya mismo ang dumating dito. Napatingin si Mario sa kadiliman ng gubat. Ang ungol na narinig nila kanina ay tila nagmumula sa napakalayong bahagi ng kagubatan. Ngunit kahit ganoon ay sapat na iyon upang maramdaman ang bigat ng presensya nito. Umupo si Mario sa ugat ng puno. Hindi ko alam kung makakalabas pa ako sa gubat na ito, sabi niya. Ngunit umiling ang duwende. Makakalabas ka. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ang duwende. Ang punong santol na ito ay hindi lamang nagbibigay ng lakas. Ito rin ang puno ng landas. Napakunot ang noo ni Mario. Puno ng landas? Tumango ang duwende. May lihim na daan palabas ng kagubatan. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam nito. Lumapit ang duwende sa puno. Hinawakan nito ang balat ng santol at pumikit sandali. Parang may kinakausap itong hindi nakikita. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos ay muling tumingin ang duwende kay Mario. Bukas ng umaga, ipapakita ko sa iyo ang daan palabas ng gubat.
Napangiti si Mario. Talaga? Oo, sagot ng duwende. Ngunit kailangan mong manatili dito ngayong gabi. Napatingin si Mario sa paligid. Sa ilalim lang ng puno? Tumango ang duwende. Walang makakasama sa iyo habang narito ka. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, ay biglang muling umihip ang malakas na hangin. Ang mga sanga ng santol ay malakas na kumaluskos. Ang duwende ay biglang napatingin sa madilim na bahagi ng kagubatan. Hindi maganda ito. Napakunot ang noo ni Mario. Bakit? Mabagal na nagsalita ang duwende. Parang naramdaman niya ang presensya mo. Biglang may narinig silang mabigat na yabag mula sa malayo. Dug. 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 Hindi ito tulad ng mga halimaw kanina. Mas mabigat. Mas malakas. Parang may napakalaking nilalang na naglalakad sa kagubatan. Unti-unting lumalakas ang tunog. Napahawak si Mario sa kanyang kutsilyo. Siya na ba iyon? Mahinang tumango ang duwende. Oh. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Mario ang takot sa mga mata ng mabuting duwende. Ang hari ng madilim na gubat ay papalapit na. Sa malayong kadiliman ay may dalawang pulang mata na unti-unting nagliwanag sa pagitan ng mga puno. At doon nagsimulang matanto ni Mario na ang gabi sa kagubatan ay hindi pa tapos. At ang pinakamalaking panganib ay kadarating pa lamang. Ang malamig na hangin sa kagubatan ay biglang naging mabigat. Parang may presensyang dahan-dahang bumabalot sa paligid ng punong santol. Si Mario ay nakatayo habang mahigpit na hawak ang kanyang maliit na kutsilyo. Bagaman sundalo siya, alam niyang walang laban ang maliit na sandatang iyon sa anumang halimaw na paparating. Sa dilim ng kagubatan ay patuloy na lumalakas ang mabibigat na yabag. Dog. 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 Parang may malaking nilalang na tinatapakan ng lupa. Napatingin si Mario sa duwende. Ano ang gagawin natin? Mahina niyang tanong. Ang duwende ay nanatiling kalmado, ngunit seryoso ang kanyang mukha. Manatili ka lamang sa ilalim ng punong santol, sabi nito. Hanggat narito ka, may proteksyon ka. Ngunit habang sinasabi iyon ng duwende, ay unti-unting lumitaw ang anino ng napakalaking nilalang sa pagitan ng mga puno. Una ay nakita ang malalaking paa nito. Pagkatapos ay ang mahabang braso. At sa wakas ay lumitaw ang kanyang mukha sa liwanag ng buwan. Napaatras si Mario sa takot. Ang nilalang ay halos 3 beses ang laki ng isang tao. Ang kanyang balat ay maitim na parang uling. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na pula tulad ng nagbabagang baga. Ang kanyang mga ngipin ay mahahaba at matutulis. Isa itong napakalaking halimaw ng kagubatan. Ang hari ng madilim na gubat. Huminto ito sa ilang hakbang mula sa punong santol. Tinitigan nito si Mario. Pagkatapos ay nagsalita ito sa malalim na boses na parang dumadagundong sa kagubatan. Isang tao? Matagal na akong hindi nakakakita ng sundalo sa aking kagubatan. Napakahina ng pakiramdam ni Mario sa harap ng nilalang na iyon. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Ako ay naligaw lamang, sabi niya. Hindi siya sumagot ng mayabang. Hindi rin siya nagbanta. Tumawa ang halimaw. Ang kanyang tawa ay parang kulog sa kagubatan. Naligaw ka sa maling lugar, sundalo. Lumapit ito ng bahagya. Ngunit nang makarating ito sa gilid ng punong santol, ay bigla itong napahinto. Napansin ni Mario iyon. Hindi rin siya makapasok. Bulong niya. Ngunit ang halimaw ay hindi umatras. Sa halip ay tumingin ito sa maliit na duwende. Ako pala ay may bisita dito. Matagal na kitang kilala, maliit na bantay ng santol. Nanahimik ang duwende. Aalis ka sa lugar na ito, matapang na sabi ng duwende. Ngunit ngumisi ang halimaw.
Hindi ko kailangang pumasok sa punong iyan upang makuha ang taong iyon. Napakunot ang noo ni Mario. Ano ang ibig niyang sabihin? Biglang itinaas ng halimaw ang kanyang napakalaking kamay. Ang lupa sa paligid ay biglang nayanig. Ang mga tuyong dahon ay nagliparan. Ang hangin ay umikot sa paligid ng punong santol. Napansin ni Mario na parang may madilim na enerhiya na nagtitipon sa paligid ng halimaw. Sumigaw ang duwende. "Mario, hawakan mo ang puno!" Agad na hinawakan ni Mario ang katawan ng santol. Sa sandaling iyon ay muli niyang naramdaman ang kakaibang lakas na nagmumula sa puno. Ngunit ang halimaw ay patuloy na nagtitipon ng kapangyarihan. "Kung hindi kita makukuha sa loob, sisindihan ko ang buong kagubatan sa paligid mo." Nanlaki ang mata ni Mario. "Ano?" Biglang ibinagsak ng halimaw ang kanyang kamay sa lupa. Pom! Ang lupa ay nagbitak. Ang mga tuyong dahon sa paligid ng puno ay biglang nagliyab. Unti-unting kumalat ang apoy sa paligid ng punong santol. Napahinga ng mabilis si Mario. "Masusunog tayo." Ngunit nanatiling kalmado ang duwende. Hindi basta-basta masusunog ang punong santol. Ngunit kung kumalat ang apoy sa buong kagubatan, mapipilitan tayong lumabas. Napakuyom ang kamao ni Mario. Napatingin siya sa halimaw na nakatayo sa labas. Ngumisi ang halimaw. "Lumabas ka na, sundalo. Ang kagubatan ay magiging iyong libingan." Tahimik si Mario. Naririnig niya ang pagkalat ng apoy sa paligid. Nararamdaman niya ang init nito. Ngunit biglang nagsalita ang duwende sa mahinang tinig. "Mario?" "Oo, may isang paraan." Napatingin si Mario sa maliit na nilalang. "Anong paraan?" Ngumiti ang duwende. "Hindi lamang lakas ang taglay ng punong santol. Mayroon din itong lihim na kapangyarihan na matagal nang hindi ginagamit." Napakunot ang noo ni Mario. "Ano yon?" Sumagot ang duwende. "Ang kapangyarihan ng liwanag ng kagubatan." At sa sandaling iyon ay napansin ni Mario na ang mga bunga ng santol sa puno ay unti-unting nagliliwanag. Parang mga bituin sa gitna ng dilim. Ngunit hindi pa niya alam na ang kapangyarihang iyon ay may malaking kapalit. Unti-unting kumalat ang apoy sa paligid ng kagubatan. Ang mga tuyong damo at dahon ay mabilis na nagliyab at ang usok ay nagsimulang umakyat sa hangin. Ang init ay unti-unting nararamdaman ni Mario kahit nasa ilalim siya ng punong santol. Sa labas ng proteksyon ng puno ay nakatayo ang napakalaking halimaw, ang hari ng madilim na gubat. Ang kanyang mga pulang mata ay nagliliyab habang pinapanood si Mario. "Hindi ka makakatakas," sabi nito sa malalim na boses. "Ang apoy ay magpapalabas sa iyo." Ngunit sa likod ni Mario ay naroon ang maliit na duwende na nananatiling kalmado. "Mario," sabi nito. "O?" sagot ng sundalo habang kinakabahan. Panahon na upang gamitin ang kapangyarihan ng punong santol. Napatingin si Mario sa mga bunga ng santol na nakasabit sa mga sanga. Napansin niyang ang mga ito ay kumikinang na parang maliliit na bituin. "Ano ang gagawin ko?" tanong niya. Sumagot ang duwende. "Pumitas ka ng 3 santol." Agad na ginawa ni Mario ang sinabi nito. Inabot niya ang 3 hinog na santol na kumikislap sa liwanag. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ng mga bunga. Mainit ang mga ito sa kanyang kamay, parang may enerhiya sa loob. "Ano ang gagawin ko dito?" tanong niya. Sumagot ang duwende. "Ihagis mo ang isa sa lupa." Ginawa iyon ni Mario. Sa sandaling tumama sa lupa ang santol, ay biglang kumalat ang maliwanag na liwanag sa paligid ng puno. Parang sumabog ang isang bola ng liwanag. Napaatras ang halimaw. "Arr!" Tinakpan nito ang kanyang muka. Ang pulang mata nito ay tila nasaktan sa liwanag. Napansin ni Mario yon.
Natakot siya sa liwanag. Ngumiti ang duwende. Hindi niya kayang tiisin ang liwanag ng punong santol. Ngunit hindi sumuko ang halimaw. Nagngalit ito. Hindi ninyo ako mapipigilan. Itinaas nito ang kanyang napakalaking kamay at muling hinampas ang lupa. Boom! Mas lalong kumalat ang apoy sa kagubatan. Ang mga puno sa paligid ay nagsimulang magliyab. Napahinga ng mabilis si Mario. Lalakas ang apoy. Ngunit sinabi ng duwende, ihagis mo ang pangalawang santol. Agad na inihagis ni Mario ang pangalawang bunga. Muli ay kumalat ang matinding liwanag sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito ay may nangyaring kakaiba. Ang liwanag ay tila gumapang sa lupa at umabot sa mga apoy sa paligid. Unti-unti, ang apoy ay namatay. Ang mga nagliliyab na damo at dahon ay biglang nawalan ng apoy. Parang may malamig na hangin na pumatay sa mga ito. Napanganga si Mario. Napahinto ang apoy. Tumango ang duwende. Ang liwanag ng punong santol ay may kapangyarihang linisin ang kagubatan. Ngunit ang halimaw ay lalo lamang nagalit. Ang kanyang pulang mata ay lalo pang nagliyab. Hindi pa ito tapos. Mabilis itong tumakbo patungo sa punong santol. Ang kanyang napakalaking katawan ay nagdulot ng pagyanig sa lupa. Ngunit nang makarating ito sa gilid ng puno, ay muli itong napahinto. Hindi pa rin ito makapasok. Ngunit hindi ito umatras. Sa halip ay yumuko ito at tumingin ng diretso kay Mario. Sundalo, hindi ka maaaring manatili dito habang buhay. Natahimik si Mario. Tama ang sinabi ng halimaw. Hindi siya maaaring manatili sa ilalim ng punong santol habang buhay. Ngunit biglang nagsalita ang duwende. May isa pang santol. Napatingin si Mario sa kanyang kamay. Ang ikatlong santol ay naroon pa rin. Para saan ito? Tanong niya. Ang duwende ay tumingin sa kanya ng seryoso. Iyon ang santol ng landas. Ano ang ibig mong sabihin? Sumagot ang duwende. Kapag inihagis mo iyon sa lupa, magbubukas ang lihim na daan palabas ng kagubatan. Napangiti si Mario. Kung ganoon makakatakas tayo. Ngunit umiling ang duwende. Hindi tayo. Napakunot ang noo ni Mario. Bakit? Tahimik ang duwende sandali. Pagkatapos ay sinabi nito ang isang bagay na hindi inaasahan ni Mario. Isa lamang ang maaaring dumaan sa landas na yon. Nanlaki ang mata ni Mario. Ibig mong sabihin, sumagot ang duwende sa mahinang boses. Ikaw lamang. Tahimik ang paligid. Ang halimaw ay nakatingin sa kanila mula sa labas. Ang hangin ay malamig. At doon nagsimulang maintindihan ni Mario na may sakripisyong kailangang mangyari bago siya makalabas ng kagubatan. Tahimik ang kagubatan matapos sabihin ng duwende ang katotohanan. Si Mario ay nakatayo habang hawak ang huling santol sa kanyang kamay. Ang liwanag nito ay marahang kumikislap, parang isang maliit na bituin sa gitna ng dilim. Sa labas ng punong santol ay nakatayo ang napakalaking halimaw. Ang kanyang pulang mata ay nakatitig kay Mario, naghihintay lamang ng tamang sandali. Ngunit ang mas mabigat na iniisip ni Mario ay ang sinabi ng duwende. Isa lang ang maaaring makalabas? Tumango ang duwende. Oo, napailing si Mario. Hindi pwede yon. Napatingin sa kanya ang duwende. Bakit? Mahigpit na hinawakan ni Mario ang santol. Hindi kita iiwan dito. Sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos ay bahagya itong ngumiti. Sundalo, matagal na akong naninirahan sa kagubatang ito. Ang punong santol na ito ay aking tahanan. Napatingin si Mario sa malaking puno. Kung aalis ako, sino ang magbabantay sa punong ito? Tahimik si Mario. Wala siyang maisagot.
Ngunit biglang nagsalita ang halimaw mula sa labas. Tapusin na ninyo ang inyong pag-uusap. Malapit nang sumikat ang araw, ngunit hindi kayo aabot doon. Muling gumalaw ang halimaw sa paligid ng puno, naghahanap ng paraan upang makapasok. Ngunit hindi pa rin ito makalapit. Lumapit ang duwende kay Mario. "Makinig ka," sabi nito. "Ang kagubatang ito ay hindi lamang puno ng panganib. Mayroon din itong mga lihim na kailangang bantayan." Tinuro nito ang punong santol. Ang punong ito ang isa sa mga pinakalumang bantay ng kagubatan. Kung mawawala ang bantay nito, maaaring masira ang balanse ng lugar na ito. Napatingin si Mario sa maliit na duwende. "Kung ganoon, hindi talaga ako dapat nandito." Ngumiti ang duwende. "Ang pagdating mo ay hindi aksidente. Pinadala ka rito ng kapalaran." Napakunot ang noo ni Mario. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngunit hindi na sumagot ang duwende. Sa halip ay tumingin ito sa santol sa kamay ni Mario. "Kapag inihagis mo yan sa lupa, magbubukas ang daan palabas ng kagubatan. Ngunit sandali lamang itong magtatagal." Napahigpit ang hawak ni Mario sa santol. "Hindi ako aalis kung iiwan kita." Ngunit tumiling ang duwende. "Ang buhay ng tao ay mahalaga. May pamilya kang naghihintay sa iyo." Biglang naalala ni Mario ang kanyang ina. Ang maliit nilang bahay sa probinsya. Ang kanyang pangako na babalik siya matapos ang kanyang misyon. Napayuko siya. Ngunit muling nagsalita ang duwende. "Mario." "Oo?" "Kung makalabas ka ng kagubatan, may isang bagay akong nais mong gawin." "Ano iyon?" Ngumiti ang duwende. "Ikwento mo sa mga tao ang tungkol sa kagubatan. Sabihin mo sa kanila na hindi lahat ng nilalang dito ay masama. Sabihin mo sa kanila na alagaan ang kalikasan." Naramdaman ni Mario ang bigat sa kanyang dibdib. Tumango siya. "Ipinapangako ko." Ngunit sa sandaling iyon ay biglang sumigaw ang halimaw. "Ayoko nang maghintay." Bigla itong umatake sa punong santol. Ang kanyang napakalaking kamao ay tumama sa lupa. Boom! Nayanig ang paligid. Ang mga ugat ng puno ay bahagyang gumalaw. Napaatras si Mario. Hindi na siya titigil. Sumigaw ang duwende. "Ngayon na! Mario, ihagis mo ang santol." Huminga ng malalim si Mario. Tumingin siya sa duwende. "Salamat, kaibigan." Ngumiti ang maliit na nilalang. "Mag-ingat ka, sundalo." At sa sandaling iyon ay inihagis ni Mario ang huling santol sa lupa. Pagbagsak nito ay biglang kumalat ang napakaliwanag na liwanag sa paligid. Ang lupa sa ilalim ng punong santol ay biglang nagbukas. At lumitaw ang isang makinang nalandas na papasok sa ilalim ng kagubatan. Sumigaw ang duwende. "Tumakbo ka." Ngunit sa likod ni Mario ay narinig ang malakas na sigaw ng halimaw. At ang kanyang napakalaking kamay ay muling bumagsak sa lupa. Sumabog ang maliwanag na liwanag mula sa huling santol na inihagis ni Mario. Ang lupa sa ilalim ng punong santol ay biglang bumukas at nagpakita ng isang makitid ngunit maliwanag na landas na papasok sa ilalim ng kagubatan. Ang liwanag nito ay parang sinag ng buwan na bumubuo ng isang daan. "Tumakbo ka, Mario!" Sigaw ng duwende. Hindi na nagdalawang isip si Mario. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bukas na landas. Ngunit sa likod niya ay narinig niya ang napakalakas na sigaw ng halimaw. "Hindi ka makakatakas!" Biglang ibinagsak ng halimaw ang kanyang napakalaking kamay sa lupa. Boom! Nayanig ang buong paligid. Ang mga ugat ng punong santol ay gumalaw at ang lupa ay bahagyang nagbitak. Napalingon si Mario. Nakita niya ang halimaw na sinusubukang maabot siya.
Ngunit bago pa ito makalapit ay tumalon ang duwende sa harap ng punong santol. Itinaas nito ang kanyang maliit na kamay. At sa sandaling iyon ay nagliwanag ang buong puno. Ang mga bunga ng santol ay kumislap na parang mga bituin. Isang napakalakas na liwanag ang kumalat sa paligid. Napaatras ang halimaw. Ah! Tinakpan nito ang kanyang muka. Hindi kita papayagang makuha ang taong ito, sigaw ng duwende. Napatigil si Mario sandali habang nakatingin sa maliit na nilalang na matapang na humaharap sa napakalaking halimaw. Ngunit naalala niya ang sinabi ng duwende. Tumakbo ka. Muling tumakbo si Mario sa loob ng liwanag na landas. Habang siya ay tumatakbo ay napansin niyang ang paligid ay tila nagbabago. Ang makapal na gubat ay unti-unting naglalaho. Ang liwanag ng landas ay tila gumagabay sa kanya. Sa likod niya ay patuloy niyang naririnig ang malalakas na tunog ng labanan, ang galit na sigaw ng halimaw, at ang mahiwagang liwanag ng punong santol. Ngunit hindi na siya lumingon muli. Alam niyang ginagawa ng duwende ang lahat upang siya ay makaligtas. Matapos ang ilang minuto ng pagtakbo ay napansin ni Mario na unti-unting lumiliwanag ang paligid. Ang malamig na hangin ng gabi ay napalitan ng sariwang simoy ng umaga. Sa wakas ay nakita niya ang dulo ng landas. May liwanag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Mas mabilis siyang tumakbo hanggang sa tuluyan siyang lumabas mula sa lihim na daan. Napatigil siya. Sa kanyang harapan ay ang gilid ng kagubatan. Ang sikat ng araw ay sumisikat na sa kalangitan. Ang mga ibon ay nagsisimula ng umawit. Napabuntong hininga si Mario. Ligtas na ako. Ngunit sa sandaling iyon ay may malakas na liwanag na nagmula sa loob ng kagubatan. Napalingon siya. Sa malayong bahagi ng gubat ay nakita niya ang isang huling pagsabog ng maliwanag na liwanag mula sa lugar kung saan naroon ang punong santol. Pagkatapos ay biglang naging tahimik ang buong kagubatan. Wala nang sigaw. Wala nang galaw. Naramdaman ni Mario ang bigat sa kanyang dibdib. Kaibigan, mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa mabuting duwende. Ngunit alam niyang ginawa nito ang lahat upang mailigtas siya. At sa sandaling iyon ay nangako si Mario sa kanyang sarili. Hindi niya makakalimutan ang nangyari sa kagubatang iyon. Hindi niya makakalimutan ang mabuting duwende sa punong santol. Ngunit hindi pa niya alam na ang kanilang pagkikita ay hindi pa pala tuluyang nagtatapos. Tahimik na nakatayo si Mario sa gilid ng kagubatan habang pinagmamasdan ang lugar kung saan siya nanggaling. Ang sikat ng araw ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga puno at ang malamig na hangin ng umaga ay marahang dumadampi sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang dibdib ay may mabigat na pakiramdam. Hindi niya makalimutan ang maliit na duwende na tumulong sa kanya. Hindi ko man lang alam kung ano ang nangyari sa kanya. Mahina niyang bulong. Muli siyang tumingin sa loob ng kagubatan. Ang bahaging iyon ng gubat ay tila mas tahimik kaysa dati. Wala nang ungol ng halimaw, wala nang sigaw, at wala na ring kakaibang presensya. Parang may isang malaking pangyayari na naganap doon sa gabi. Napabuntong hininga si Mario. Kailangan ko nang bumalik sa kampo, sabi niya sa sarili. Kung buhay pa ang kanyang mga kasamahan, siguradong hinahanap na siya ng mga ito. Nagsimula siyang maglakad palabas ng kagubatan. Habang siya ay naglalakad, ay napansin niyang ang paligid ay unti-unting nagiging pamilyar. Ang mga puno ay hindi na gaanong makapal at ang lupa ay may bakas ng mga lumang daanan. Matapos ang halos isang oras na paglalakad ay nakarating siya sa isang maliit na daan na ginagamit ng mga magsasaka sa lugar. Napangiti siya. Ito na ang daan papunta sa baryo. Ngunit habang siya ay naglalakad, ay may napansin siyang kakaiba sa kanyang bulsa.
May naramdaman siyang maliit na bagay. Napahinto siya. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman ng kanyang bulsa. At doon ay nakita niya ang isang maliit na buto ng santol. Napakunot ang noo niya. Paano ito napunta dito? Naalala niya ang huling santol na inihagis niya upang mabuksan ang lihim na landas. Ngunit ang buto na hawak niya ngayon ay kakaiba. Bahagyang kumikinang ito sa liwanag ng araw. Biglang may narinig siyang mahinang boses sa kanyang isipan. Mario! Napalingon siya sa paligid. Hello? Tawag niya. Ngunit walang tao sa paligid. Muli niyang narinig ang boses. Mahina ngunit malinaw. Mario, huwag mong kalimutan ang iyong pangako. Nanlaki ang mata ni Mario. Ang boses na iyon ay pamilyar. Duwende, ikaw ba yon? Tanong niya. Tahimik ang paligid. Ngunit ang buto ng santol sa kanyang kamay ay bahagyang nagliwanag. At doon niya naalala ang pangako niya sa maliit na nilalang. Ang ikwento sa mga tao ang tungkol sa kagubatan. Ang ipaalala sa kanila na hindi lahat ng nilalang sa gubat ay masama. Mahigpit niyang hinawakan ang buto ng santol. Ipinapangako ko, mahina niyang sabi. Hindi kita kakalimutan. Pagkatapos ay itinago niya muli ang buto sa kanyang bulsa at nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa baryo. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang ang buto ng santol na iyon ay hindi lamang alaala. May dala itong lihim na kapangyarihan. Isang kapangyarihan na maaaring magbago ng kanyang kapalaran. At ang kapangyarihang iyon ay hindi pa niya lubos na nauunawaan. Lumipas ang ilang araw matapos makalabas si Mario sa mahiwagang kagubatan. Nakabalik siya sa kanilang kampo at muli niyang nakita ang ilan sa kanyang mga kasamang sundalo. Laking gulat ng lahat nang makita siyang buhay sapagkat inakala nilang hindi na siya makakalabas sa makapal na gubat na iyon. Mario, buhay ka pa pala, sabi ng isa sa kanyang mga kasamahan habang tinatapik ang kanyang balikat. Ngunit si Mario ay tahimik lamang nang umiti. Hindi niya agad ikinuwento ang nangyari sa kagubatan sapagkat alam niyang hindi basta-basta mauunawaan ng karamihan ang kanyang karanasan. Matapos ang kanilang misyon ay pinayagan silang makauwi sa kanilang pamilya. At ang unang ginawa ni Mario ay ang bumalik sa kanilang maliit na bahay sa probinsya kung saan naghihintay ang kanyang ina. Pagdating niya ay halos maiyak sa tuwa ang matanda. Mario, akala ko hindi na kita makikita. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Ma, ligtas na po ako, sabi ni Mario. Sa gabing iyon ay tahimik silang naghapunan. Ngunit habang nakaupo si Mario ay naalala niya ang pangako niya sa mabuting duwende. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang buto ng santol. Bahagya pa rin itong kumikislap sa liwanag ng lampara. Napansin niyon ng kanyang ina. Ano yan, anak? Ngumiti si Mario. Isang alaala mula sa kagubatan. Kinabukasan ay nagtungo siya sa likod ng kanilang bahay. May maliit na bakanteng lupa roon. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa gamit ang pala. Pagkatapos ay inilagay niya roon ang buto ng santol. Habang tinatabunan niya ito ng lupa ay mahina siyang nagsalita. Para sa iyo, kaibigan. Hindi ko nakalimutan ang pangako ko. Ilang sandali siyang nanatiling nakatingin sa lupa. At sa sandaling iyon ay may naramdaman siyang malamig ngunit magaan na hangin na dumaan sa paligid. Parang may isang maliit na nilalang na dumaan sa tabi niya. Napangiti si Mario. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting tumubo ang maliit na punla ng santol sa likod ng kanilang bahay. Araw-araw itong dinidiligan ni Mario. Pinapangalagaan niya ito na parang isang mahalagang kayamanan. At sa paglipas ng mga taon ay lumaki ito at naging isang malaking puno ng santol. Kakaiba ang punong iyon. Mas malusog ito kaysa sa ibang puno. Mas marami rin itong bunga. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang pakiramdam sa paligid nito.
Ang sinumang maupo sa ilalim ng puno ay nakakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Ang mga taong may sakit ay tila gumagaan ang pakiramdam kapag naroon sila. Ang mga pagod na magsasaka ay nagkakaroon ng lakas kapag nagpapahinga sa lilim nito. At minsan, kapag tahimik ang gabi, may ilang tao ang nagsasabing may nakikita silang maliit na anino na gumagalaw sa mga ugat ng puno. Isang maliit na nilalang na parang nagbabantay. Ngunit hindi iyon kinatatakutan ng mga tao. Sa halip ay iginagalang nila ito. Dahil si Mario ay madalas magkwento sa mga tao sa baryo tungkol sa kagubatan. Ikinuwento niya ang tungkol sa mabuting duwende at ang aral na kanyang natutunan na ang kalikasan ay hindi lamang tirahan ng mga hayop at puno. Ito ay tahanan din ng mga nilalang na nagbabantay sa balanse ng mundo. At kung igagalang ng tao ang kalikasan ay magbibigay din ng biyaya. Isang gabi, habang nakaupo si Mario sa ilalim ng puno ng santol, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang tabi. At sa kanyang isipan ay muli niyang narinig ang pamilyar na boses. "Salamat, Mario." Napangiti siya. "Walang anuman, kaibigan." At mula noon, ang punong santol sa kanilang baryo ay naging simbolo ng kabutihan, pangako at pagkakaibigan sa pagitan ng tao at ng mahiwagang nilalang ng kagubatan. At ang kwento ng mabuting duwende at ng sundalong naligaw sa gubat ay patuloy na ikinukwento sa bawat henerasyon upang hindi makalimutan ng mga tao na sa puso ng kagubatan ay may mga nilalang na tahimik na nagbabantay. Wakas